before tayo mag-isip ng mga planta ng ammunition, itaas natin muna yung level natin in terms of our economic status. Gawin muna siguro natin middle income tayo na country. Naungusan na nga tayo, nalampasan na nga tayo ng Vietnam. May report pa lang kanina yung World Bank eh. 'Di ba na ang Vietnam, ang GDP at saka yung in terms of development, mataas na sila sa atin. Di ba tayo nahihiya nun? Tas ito ang gusto mo? How would it elevate our status from a lower middle income country to from a lower middle to a middle level? Kasi lower middle nga eh. So dapat at least maangat mo ng middle. Do you really think ang pagtatayo ng hub, ng ammunition hub at saka planta or factory ng mga Amerikano sa Pilipinas makakaangat ng ating status economically speaking? My God! Nasaan, Diyos ko Lord, hanggang ganito na lang ba talaga ang Pilipinas? Ito yung mga tanong na ano ba talaga ang naiisip ng mga official natin sa gobyerno under a Marcos Jr. government? Wala na ba silang alam para itaas ang angat ng ekonomiya ng Pilipinas kundi ganito, yung magtayo ka ng factory ng bala at mag-imbak ka ng bala for the United States? That's crazy. Really crazy. As a Filipino, I will never, if I would have a magic wand, I will never ever allow it because that is not good for us as a country. Really, it's not. Very frank, between China and the Philippines, we will not win in this kind of tit for tat na tinatawag, okay? Or yung itong mga gitgita na ganito. Especially if China will flex its muscle against us. I don't really think that na ang Amerika lahat yan. Under Trump, I don't think so. I really don't think so. So baka naman lugi pa tayo dyan. Yeah. Lugi nga tayo. Nalagay pa tayo sa alanganin. Diyos ko Lord, ganito na ba talaga na-reduce ang Pilipinas? Ano na ba talaga tayo? Kasi hindi lang din naman si former Senator Francis Tolentino ang medyo maraming mga pagpuna dito po sa China, Prof. I don't think it's an overreaction. I think it's a calibrated and strategic move. And take note, maybe this is not just it. Maybe there will be follow-up. So we need to be, I think we need to be a little bit more, well, yeah. I think we need to be. I think we need to have that kind of also recalibration of what kind of statements, especially government officials or even Filipino, especially government officials, mga pinagsasasabi natin nila against China, because I don't think China is. I think ang kasi dito ganito. Lahat ng tao, lahat ng bansa may patience. But sometimes yung patience nauubos din. So yun ang sinasabi ko. So what I mean is this is not some kind of overreaction. This is a strategic calibrated move. And I hope there will not be any kind of move against to this effect na mas malala against our country. So because to be very frank, between China and the Philippines, we will not win in this kind of tit for tat na tinatawag, okay? Or yung itong mga gitgita na ganito. Especially if China will flex its muscle against us. So I really hope that we can read this. Yung alam mo, basahin natin siya in a way na we will be able to fix things and probably not escalate things to the point that we will be at a disadvantage. Opo. At ito po ba sa pagkakaalam nyo, ayun ang beses na merong hindi pinapasok sa mga lugar ng saklaw po ng China? Kasi naalala ko, during last administration ata, may hindi pinapasok. Yung naging critical din naman sa relasyon sa China. Ito ay sa katauhan ni dating DFA Chief Del Rosario at naalala ko pa si dating Ombudsman Conchita Carpio Morales
na kung maalala natin, merong complaint din dati, no? Mismo sa Chinese president, and at the same time sa iba pang mga opisyal. Kaugnay nga dyan sa issue sa West Philippine Sea, sa South China Sea po, Prof. Meron ding mga ilang opisyales sa dati, doon naganap ito parang Duterte administration, pero yung mga opisyal na yon ay noong Aquino administration pa, no? Sa katauhan ni na dating DFA Secretary Del Rosario at Ombudsman Conchita Carpio Morales, during that time hindi rin sila nakapasok doon sa Hong Kong at mga naging kritiko din ito. Nakikita nyo rin po ba, or kumbaga parang ito ba yung first time na nagkaroon ng malinaw talaga na sanction ang isang malaking bansa, lalo na dito sa ating bansa Pilipinas? Ang alam ko kasi, yung kina-Carpio, I think it's more Hong Kong lang ata. Pero this is the first time I think na talaga ang isang former government elected official, kasi si Tolentino ay naging senador, is first ever Filipino to be officially sanctioned by the Chinese government. First time ito, thus far. First time. Mm-hmm. Opo, at para sa kanya, badge of honor, at hindi masa-silence daw yung karapatan ng Pilipinas sa pangyayaring ito, Prof. Anong nakikita nyo po, or ano bang dapat na tugon dito rin ng ating national government? I think naman when you talk about the issue of the South China Sea conflict, between China and the Philippines, and even yung issue also of the South China Sea between the Philippines and other claimant state. This is pre-existing issues. Ang sa akin kasi ganito lang kasimple yon. As long as you argue, I think, within the bounds and limits, and in a way na you don't really go up to the extent na the other side will perceive it as parang you're already, kumbaga, naapektuhan na yung kanilang image as a country probably, or you're already verging into a point na yung kanilang so-called interest na undermine, wala namang problema when you advocate, I think, when you talk about kung ano ang mga issues na related sa dispute sa South China Sea. Ang tingin ko lang naman dyan is yung overboard. Yung don't go to that extent na some of the things that, sinasabi, hindi din nasa lugar, or nasa border ka na ng fake news, or to a greater extent, sobrang propaganda na. Kasi, alam mo, wala naman akong problema kung makikipag-debate ka on South China Sea issue as long as it's within the na factual siya na debate. Kasi wala naman, I don't think even other countries in the region, even China or even other claimant state like Malaysia, Brunei, I don't think magkakaroon sila ng reason to sanction a person kung debate lang pag-uusapan, or you're advocating for your claims in the South China Sea as a country. I don't think may ganong problema. Pero para sa akin siguro, maybe sa paningin ng China, overboard na, at saka kasi na-spotlight din kasi ni Tolentino yung Chinese Embassy, I think, dahil dun sa kanyang mga Senate hearing na may kinalaman dun sa ang sinasabi ni Ma'am Teresita Angsi na may kinalaman dun sa parang PR firm. PR firm na nag-organize ata ng party or award ceremony na nag-organize ng pagkain and all that para dun sa ceremony mismo ng award ceremony ata yon. So yun siguro, kasi parang na-spotlight, at siguro in a way you put the Chinese Embassy in Manila in a spotlight na wala namang illegal doon sa ginawa nila kung nag-held sila ng ceremony, ng awarding, na nag-hire sila ng PR firm. I don't see also anything wrong with that. Kasi lahat naman ng embassy nag-hire ng events, or hindi nga PR firm event organizing yun Kasi alam ko yan na event, kasi I was there in that event also. So siya event organizing siya, na nag-organize ng parang food, program, lights, stage, decorations, mga ganon. So
siguro that was also a bit overboard on the part of Tolentino. So, tsaka siyempre during the election, ang dami niya mga sinasabi, lulusubin ng Pilipinas ang China, pag di niyo ako binoto, lulusubin na ang Pilipinas ng China, yung mga ganong tipong rhetorics na wala namang katotohanan yun. So, siguro, umabot sa point na, maybe China felt offended, and at the end of the day, kung magsasanction sila ng isang official or isang country or whoever, I think it's their right. They're a sovereign state. They can do, as long as for them it's what they think is right for them. Wala tayong magagawa dun because it's their prerogative, and they're a sovereign state, just like us, so they can do whatever they want as long as it's within the bounds of their own territory, and may power sila to do that as far as they're concerned. Wala tayong magagawa doon. Opo, dito naman tayo sa ibang issue, ma'am, dahil kabilang din po sa kinukonsidera ng Amerika ang pagtatatag ng Joint Ammunition Manufacturing and Storage Facility dyan po sa bahagi ng Subic Bay, no? Sa may area ng Subic. Meron na tayong mga EDCA sites, tapos ito ngayon. Ano bang nakikita nyo po rito? Advantage ba o disadvantage ito sa ating hanay, sa bansa po natin, considering meron tayong existing tension? To that, yung ammunition na plant dyan sa Subic, tapos parang magtatayo ng planta for ammunition, I really don't know if, for me to be frank, I don't agree with it, hindi siya okay for us, kasi ang tanong ko, bakit gagawin tayong parang extension ng military industrial complex ng United States, and like an extension of the deep state. Imbis na magtayo ka ng, ang alam mo, ang kailangan ng Pilipinas is hindi planta ng ammunition. Ang kailangan ng Pilipinas is mga planta, industries, the agricultural industries, manufacturing industry. Yun yung kailangan natin para ma-develop ang ating bansa. Hindi natin kailangan ng ammunition plant. Magiging supplier tayo, mag-i-imbak tayo ng mga bala and all of this ammunition for different kinds of high-level assets ng Amerika. My God. 'Di ba? That's the last thing we need. So I don't really agree with this. And also, it would attract some kind of parang suspicion among other countries in the region. Pangatlo, magiging parang magnet yan. If in any case may mga conflict sa region natin, magnet tayo, and then in a way, parang pag ginawa mo yan at tinuloy mo yan dyan sa Subic, dinagdagan mo yung pangangamba ng ating mga kababayan na, nandun na nga tayo sa orbit talaga ng security and military architecture ng United States in the Indo-Pacific or the Asia-Pacific region, at lalo pang talagang lantaran na talaga na wala na tayong independent foreign policy, we're not neutral, we're really on the side of the United States, and ang lahat ng perceived adversary ng United States will see as a sapon, at kung magkakagulo, tayong unang titirahin. Kasi hindi lang US military bases through EDCA or yung EDCA bases ang nandito nasa Pilipinas na, may planta ka pa ng ammunition. So this is really you're inviting peril, kumbaga, para sa Pilipinas. So I don't really know why do we have to go to have this. Sa akin talaga, imbis na ito ang maging focus, why don't we invite agricultural industries to be in the country? Why do we invite yung mga planta na magpuproduce tayo ng goods for export to other countries? Ito yung magbe-benefit sa ating mga kababayan. Ito yung magpapaunlad sa ating bansa. At ito magkikreate ng totoong job. Diyos ko Lord, ang sabi ni Chodoro, it will create jobs daw. Anong klaseng trabaho ang ibibigay mo sa mga Pilipino, yung nagmamanufacture ng bala? My God, ano na bang nangyari sa Pilipinas? So ito yung issue na to, bago at pinag-aaralan ata yan ng State Department ng United States, which is, I really don't know how the President Bongbong Marcos will react to this, or if he will allow this. Kasi at the end of the day, well, it's in the hands of the President too kung mag-agree siya. So, but it's really not good for us. It's really not. What we need more is economic development, economic investment sa bansa natin. Hindi magtayo ng planta ng United States
na in the very first place, hindi ko rin alam if it will be within our control or syempre ko kontrolin niya ng United States. So wala na. Talagang hindi na to, wala na. We are really, pag nangyari yan, ano na tayo? Walang etching-etching. Talagang we're upon na, or we are really under the hands and clouds of the United States. Kumbaga, ganun na yan talaga. Opo, meron pa siya nabanggit, maliban doon sa employment daw, meron daw possible na technological transfer. So, ano ba itong naiisip parang ibibigay ng kusa ng Amerika yung mga gamit? Kasi meron bang ibinigay ng kusa na mga sophisticated na mga gamit or ibinenta na sobrang luma na ng mga technology? And kung ganito rin naman, mas safe din ba na tayo as bansa, sarili na lang natin na magkaroon tayo? Kung di ako nagkakamali, meron naman tayong ammunition facility. Kung gagawa tayo ng ammunition facility na itong gagamitin naman na ito ng mga bala, hindi rin para sa teknolohiya natin, para din sa Estados Unidos, hindi po ba parang lugi din sa atin? Parang dito lang gumawa. Di ko lang alam kung makakaproduce ba talaga ito ng maraming mga manggagawa or mas advantage ba yan or mas makakahimok tayo na magiging target talaga? Yun na ang sinasabi ko, Admar. So, transfer of technology of what? Military technology, arm technology, how to make arms and how to make ammunition. Nakakatuwa ba yung ganon na transfer of technology? Para sa akin, nangingilabot ako kung ganon ang pinag-uusapan. Kasi hindi naman yun talagang kailangan natin. The second point na sinasabi mo nga, tama ka. Ano ba tayo? Para saan ang ammunition? Is it for our own consumption sa armed forces natin? Or is it for the Americans, for their weapons? And would it be an export also to other countries? Pero ang tanong, sinong nagbe-benefit? Tayo ba o sila? Kasi parang dalawang purpose nila to make us a manufacturing hub of their military assets and ammunition, but would it mean na sa atin ba yung produkto? Hindi naman sa kanila, and then tayo lang yung host. At isa pa, magnet talaga ng gulo yan. So ito yung mga bagay na hindi ko maintindihan. Why would you be excited or why would you allow the country na even mag-transfer ka ng technology on that? Kasi to be frank with you, ang mga Pilipino, we don't have capacity to produce these ammunitions or what kind of ammunition man yan, iba-ibang klase. Kasi may technicalities yan at may specific na skills requirement. Yan na in most cases, mga Amerikano pa rin yan. So, hindi ko alam kung ano yung benefit na magagawa nito. Ako wala talaga naiisip po. Sa akin in the long term, problema lang ng Pilipinas. Hindi yan within our national interest and it's not really good for us. So, sa akin, I don't see any benefit. At saka, kung technology transfer lang ang pag-uusapan, why don't we go for AI, artificial intelligence, transfer of technology, quantum computing, financial digitalization ng ating financial system and all of this? These are the kind of technology we need. Not the technology na transfer ng may kinalaman sa pagpuproduce ng bala at pag-iimbak ng bala, kung ano-ano pang bala yan. Hindi naman bala na, alam mo, yung mga sinasabi ng Dilaw before, dapat sabihin nila ngayon, ang bala ay hindi kinakain at makakain. Hindi mabubusog ang mga Pilipino sa bala at hindi tayo nagbe-benefit dahil sa bala. Ang kailangan natin is agricultural product industry that will feed our people and manufacturing industry that will truly give us jobs para sa ating mga kababayan. Hindi yung ganito. At saka magiging sentro tayo ng suspicion ng ibang bansa when you talk about defense and military. Kasi nga tayo, hindi lang tayo floating aircraft carrier because of the EDCA bases na may mga high-end weapons na nasa Pilipinas. Andyan na yung Nemesis, andyan na yung Typhoon missile system. Dadagdagan pa talaga natin ng hub or planta ng ammunition. Ano ba ang ano ba ang tingin ng mga Amerikano sa Pilipinas? At ano ba ang tingin ng gobyernong ito ni Marcos Jr. at ng kanyang Secretary of Defense sa Pilipinas? Barracks ng barracks ng Amerikano? Yung military barracks? Yun ba ang tingin? Napakababa naman, 'di ba? Ito ba ang tinatawag nating friends?
ito ba yung tinatawag nating ally? How they looked at us is really, degrading manner. So why do we have to have an ally na hindi man tayo nire-respeto, tinitignan na in equal terms with them? Kasi gagawin tayong factory ng planta yan eh. So ibig sabihin factory ka ng ammunition. My God! I really don't agree with this, to be very honest with you. It's really crazy for me, for the country. Yeah. Prof, magandang gabi, si Almar po ito. Ang lagi po kasi ng naratibo ng DND at ng AFP ay para pangdepensa, kasi sakasakali daw atakihin tayo, meron daw tayong pangdepensa, hindi tayo pang atake o pang retaliate. Yun ang lagi nilang sinasabi. So ano po yung masasabi po niyo dito, Prof? Hay, lahat na lang sinasabi nila pang-atake, pang-depensa. Saan ka? Anong dinidepensa mo? An imaginary enemy? Do we really have an who is our enemy really in the region? I don't really see any enemy ng Pilipinas. Imaginary nila yon. Ang China is not our enemy. It's our friend, it's our neighbor. At kahit anong gawin natin, magtayo ka pa dyan ng ammunition, whatever plan, hindi tayo at par at hindi tayo magiging at par with them. Hindi naman tayo superpower. Imagine mo, ang status natin as an economy is lower middle income. Siguro before tayo mag-isip ng mga planta ng ammunition, itaas natin muna yung level natin in terms of our economic status. Gawin muna siguro natin middle income tayo na country. Naungusan na nga tayo, nalampasan na nga tayo ng Vietnam. May report pa lang kanina yung World Bank eh. 'Di ba na ang Vietnam, ang GDP at saka yung in terms of development, mataas na sila sa atin. Di ba tayo nahihiya nun? Tas ito ang gusto mo? How would it elevate our status from a lower middle income country to from a lower middle to a middle level? Kasi lower middle nga eh. So dapat at least maangat mo ng middle. Do you really think ang pagtatayo ng hub, ng ammunition hub at saka planta or factory ng mga Amerikano sa Pilipinas makakaangat ng ating status economically speaking? My God! Nasaan, Diyos ko Lord, hanggang ganito na lang ba talaga ang Pilipinas? Ito yung mga tanong na ano ba talaga ang naiisip ng mga official natin sa gobyerno under a Marcos Jr. government? Wala na ba silang alam para itaas ang angat ng ekonomiya ng Pilipinas kundi ganito, yung magtayo ka ng factory ng bala at mag-imbak ka ng bala for the United States? That's crazy. Really crazy. Prof, as a Filipino, I will never, if I would have a magic wand, I will never ever allow it because that is not good for us as a country. Really, it's not. Prof, kapag ano po yung nakikita ninyo, paano po yung magiging sistema po nito kapag sakaling nandito na po yung naipatayo na yung paggawaan ng mga bala, magiging fully funded ba ito ng mga Amerikano or gagastos po tayo dito sa pasilidad na to, Prof? So far wala pa namang detalye on that kasi parang pinag-aaralan pa nila yon. May parang feasibility study on that. So pinag-aaralan nila. So ang tingin ko, palagi namang sinasabi ng Amerikano na sila ang sila ang gagastos. Pero take note, ang presidente po ngayon ng Amerika or ng United States is si Trump. And Trump is a very transactional leader. Ibig sabihin, hindi siya magbibigay kung wala ka ring ibibigay. So you have to meet him halfway. So I really don't think kung sila ang gagastos lahat, kung yan ay matutuloy. But definitely, they will be using our land, our soil. Kasi Subic yan eh. So magtatuloy ka ng planta, do you really think ang planta na itatayo nila maliit lang? Of course, it will consume land. At saka baka mamaya may mga makamkamin pa dyan na ilang lugar sa Subic. Kasi, Diyos ko naman, planta yan ng mga ammunition. Hindi yan basta-basta. It would require space, it will require everything na resources na kukunin nila from our side. Kasi dito, sa Pilipinas nila itatayo. So, I'm not really sure, but I don't really think that na ang Amerika lahat yan. Under Trump, I don't think so. I really don't think so. So, baka naman lugi pa tayo dyan. Yeah. Lugi nga tayo. Nalagay pa tayo sa alanganin. Diyos ko Lord, ganito na ba talaga na-reduce ang Pilipinas? Ano na ba talaga tayo? Talagang parang barracks tayo ng United States. Military barracks, no? Ang dating natin kung pati ba naman ito magkakaroon pa, matutuloy. Sana naman wag.
sana naman. Wala pa naman, nasa plano nila. Pero alam kong plano na to matagal ko nabasa ko na ito last year pa ata about this May nabasa akong report on this. Pero hindi ko alam, akala ko wala na, hindi na natuloy. Pero ito pala yun pala, may feasibility study pala at parang as far as Gibo is concerned is okay siya, open siya. Pero wala pa namang pronouncement ata si BBM on this We'll see. Opo. Samantala, ma'am, doon muna tayo sa sigalot doon sa Middle East dahil may balita naman ngayon at ito'y as per US sources daw, no? Balita ito exclusive ng Reuters na meron daw Iranian military loaded with naval mines ang sinasabi na maglalagay dyan sa Strait of Hormuz daw, no? Hormuz. Opo. Di ba nagkaroon ng ceasefire at sabi nga parang dinadownplay nga ng Pilipinas yung nagiging epekto. Heto na naman at meron na namang panibagong mga impormasyon. Wala pa namang nagbanggit kung ito by verified. Sources lang ito ng sabi ng dalawang US officials daw. So, ano sa tingin niyo po yung dapat na paghanda? Kasi napo na din po yung ni VP Sara, yung parang wala lang ng administrasyon ngayon, parang dinadownplay nila. Itong ang mga chopper parang naguguluhan din sa laban bawi doon sa fuel subsidy kasi nga bumababa naman daw yung yung halaga po ng crude or mga oil products. Ano po nakikita niyo po dito, Prof? Yun yung sinasabi ko, yung ceasefire na yan, hindi natin alam talaga kung ano ba ibig sabihin yan. Kasi hindi naman nag-usap ang dalawang bansa directly. Ang sinasabing ceasefire is brokered by the United States. Si Trump lang naman ang nagsasabi na, may ceasefire. Nakikinig sa kanya yung dalawang panig. Pero as to really kung ano ba talaga yung ceasefire na yan, kung ceasefire ba yan or na matagalan or ceasefire lang para lang mag-recooperate yung dalawang side and then bakbakan ulit. So we really don't know. Hindi yan malinaw. So ngayon may balita na may mga barko na may mine, ibig sabihin yung landmines ata yan or ano din yan parang bomb pero maliit, hindi ganoon yung hindi naman pero still it's a military asset so na nandun sa Strait of Hormuz ibig sabihin, alam mo, kahit hindi pa verified yung information, dapat maintindihan, we have to read between the lines. Kasi may sinasabi nga, di ba, if there's smoke, there's fire. So, dapat, itong mga ganitong information, we don't take it lightly as a country. So, dapat ang ating gobyerno, matagal na nilang napag-isipan kung ano yung mga alternatives at ano yung mga steps to be taken na kung may halimbawa kung may mangyari diyan sa Strait of Hormuz na yan di apektado ang trade when you talk about oil and other products and supply chains and everything. So dapat ngayon pa lang kahit sabihin pa nilang may ceasefire, dapat we have already plans. Kung ito yung mangyari, ano yung gagawin? Kung ito yung mangyari, anong gagawin? Ano yung mga alternatives natin? When you talk about import of oil, do we really have enough? Ano yung gagawin mo kapag tumaas ang mga bilihin? How would you address all this problem? Kasi yung tinatawag nilang subsidy sa mga chopper at sa mga sa mga motorista natin, that's a band-aid program and I don't think it will last. It depends on the situation. So kailangan mo ng mas holistic na approach when you talk about these things and when you talk about trying to prepare for any kind of eventualities. So ganun siya Hindi yung tipong okay lang, wala namang effect yan. So, pag nagkaroon ng effect, saka ka lang gagalaw. Paano kung too late? Sino ang kawawa? Hindi naman magugutom ang mga tao sa Malacanang or sa Forbes Park or kung saang mga gated communities. Kasi definitely they have the money, they are the wealthy people. How about How about tayong mga ordinaryong Pilipino at ang mga maralita? Do you really think hindi yan sila magugutom at magkakaroon ng problema?
the greater majority ng Pilipino. Yun yung mga bagay na dapat nilang iniisip. At hindi yung tipong, wala namang effect yan sa Pilipinas. Hindi, maraming effect yan kapag nagkaroon ka ng konting galaw lang dyan sa Middle East, especially dyan sa Strait of Hormuz na yan. Kasi yan ay isang, very important trade routes when you talk about passage of oil tankers eh. So yun. So, ewan ko, bakit parang napaka-passive at wala lang, as if everything is just the same, walang urgency. Yun ang ko sa gobyerno na to parang walang urgency, walang sense of urgency, wala ring concrete plans kung anong gagawin. Puro atake dito, atake doon sa mga Duterte. Alam mo yun, for me kasi this political bickerings na nangyayari sa Pilipinas, you set aside. You focus on the country and what is good for the country and how you're gonna prepare for this kind of eventualities na hindi natin control. Kasi this is beyond our control. Beyond the Philippine control. At saka pa, maghanda-handa ka rin. Kasi kung halimbawa, yung ceasefire na yan, hindi magtuloy, lang yan, momentarily lang yan, hello, we're a treaty ally of the United States, an ally of the United States. So, ang perceived adversary ng United States, magiging adversary natin. So, or tayo din ay baka, mas subject sa kung saan saang attack or we can be dragged into any kind of major conflict na involve ang United States. So, ito yung mga bagay na we really have to think as a country and the government should do something step by step. Hindi yung tipong, the president would say, there's no effect of the Israel and Iran conflict anyway on the economy of the Philippines. Goodness, kapag oil ang pinag-usapan, especially if your country is a net importer, 100% importer of oil, may effect yan sa bansa. Una, inflation ang unang-unang tatamaan dyan. At pag sinabi mong inflation, lahat yan apektado. Basic goods and basic necessity of ordinary people. So dapat alam nila yan. At siguro naman, alam nila yan. Ang problema, may ginagawa ba sila? Yun yung tanong na malaki. Buti pa itong Vietnam, ma'am. Kasi naging panibagong partner na siya, partner country, ng BRICS. Ito yung grupo ng mga malalaking bansa din. Brazil, Russia, India, China, South Africa. At maliban dito, mayroon pang nauna na taga-membro ng ASEAN, kapitbahay natin, karehiyon natin, itong Indonesia. Naka-full membership na rin pala sila sa BRICS. At kasama pa sa official partner, itong panibago, itong Vietnam, kasama pa sa official partner countries, yung kapitbahay din natin na Malaysia at Thailand. No? So ito yung mga kapitbahay natin dito na member ng Association of Southeast Asia Nations o ASEAN. Pero itong mga nabanggit na mga bansa na ito, and halimbawa itong Vietnam, makakabenepisyo na. Like kagaya sa bagong access sa mga bagong markets, investment opportunities, technological advancement, attractive para sa mga developing ASEAN economies, na maganda rin sana na ang Pilipinas ay ito rin yung natutukan. Imbis na maglagay tayo ng mga manufacturing na ganito, mas maganda pag-usapan natin yung makakatulong talaga sa ating ekonomiya, which is bigger market. Yung itong ang BRICS, kaso ito sana yung makakatulong sa atin in case na meron tayong mga, alam mo na, problema dyan sa Middle East. Kung meron kang mga ka-tie-up talaga na mga kagaya ng bansang ito, mga grupo na ito, mas malaki pong oportunidad ang makuha natin, lalo na dito sa ating bansa po, Prof. Yes, I would agree with you, Admar, na dapat ito yung ating pagtutuunan ng pansin. Ito yung mga ganito, yung paano ka magiging member ng BRICS. Alam mo, yung BRICS, in terms of population, it's 40% out of the total population of the world. Imagine, 40%. So, malaking market siya. And if you're part of BRICS, kahit member, ka palang partner country, you're being treated like a family. Diba? And imagine 40% of the world population ang BRICS in composition. So malaki talaga yung market na yan. Pangatlo, pangalawa is in terms of GDP, it's 25 to 30% of the total GDP of the world. Ang BRICS, 25 to 30%. Imagine,
if you be part of it, di magbe-benefit ka economically. And you will have leverage kasi you are with big emerging major economies. Like for example, Russia, China, India, South Africa, and other countries in Africa like Ethiopia. Iran is even a part of BRICS, I think. And so ngayon, andyan na yung Indonesia, which is the biggest, actually economy in Southeast Asia kasi sila may pinakamalaking population, number 5 ata. When you talk about population and even in terms of ranking, ang Indonesia, ang economic rank, mataas na rin sa mundo. So, this is the priority dapat. Ito dapat ang pinagkakaabalahan ng ating gobyerno ni Marcos Jr. How we gonna be part of it? Ano yung process of application? However, hindi talaga mangyayari yan sa panahon ni Marcos Jr. precisely because our foreign policy is very much leaning to the United States. So, ang United States mismo baka ang pumigil sa atin para maging member ng BRICS. Kasi hindi sila papayag. Kasi ang BRICS is being seen by the United States and its Western Alliance as kumbaga competitor nila kasi alternative ang BRICS to the Western-led alliance na hegemonic ang dating. So, hindi talaga papayag kasi military ally tayo, we're a treaty ally. So, we're a non-NATO ally of the United States. So, hindi pipigilan tayo ng United States na sumali sa BRICS. At hindi rin siguro magagawa at wala sigurong balls si President Marcos Jr. to even, signify membership. Kasi hawak, ang foreign policy niya is leaning to the West. Pro-West ang foreign policy ng Pilipinas at the moment. So, hindi ko maintindihan why is it na yung iba nating mga karating na bansa sa Southeast Asia very wise when it comes to these things. Tapos tayo, naiipit tayo at naiiwan tayo dahil lang sa pagiging treaty ally natin with the United States when in fact our alliance with the United States is very disadvantageous for us as a country. Mas advantageous siya sa United States pero sa atin hindi. So ito yung hindi ko maintindihan. Kailan tayo, alam mo, paurong ang Pilipinas, napaka-anti-development natin, paurong tayo. Nakakalungkot kasi sa ranking ng Southeast Asia, Vietnam nag-overtake na sa Pilipinas when you talk about economic development and even ranking. Tapos ang kahanay na natin ngayon is yung mga bansa tulad ng Cambodia, Laos, even ito na yung Myanmar and other countries na actually mas maliit sa atin at before mas mataas tayo in terms of economic rank, in terms of prosperity and development. Baka naman in a matter of time mas maunahan pa tayo ng Cambodia. Di ba mas nakakahiya sa Pilipinas yan. So I really don't understand why is it that the country is prioritizing military and defense when in fact we have a choice and we should choose development and economics rather than military alignment, this block mentality na ngayon nabasa ko na the Philippines is part of Squad. Squad is like itong sinasabi ni Gibo na one theater daw and Squad is composed of Japan, Australia, United States and the Philippines as if we are like within the league of this country. Nakikisali tayo. Parang Quad, may Squad. Parang my God, ano naman ang maibibigay nito sa atin in terms of concrete economic benefits? Mayroon ba? Yun ang mga tanong ko. Why is it that we can't shift our mind to development and economic prosperity? Ito ang magbibigay ng kaginhawaan sa Pilipinas at hindi ito yung mga pagtatayo ng mga ammunition plant sa Pilipinas. My God! The Philippines has to wake up. Kasi bakit? Baka mamaya ang Laos, Cambodia, even Myanmar, maunahan na ho tayo at tayo po ay malapit na tayo sa tail end ng Southeast Asia in terms of economic ranking. So wag naman sana nating hintayin na maayos ng Myanmar ang kanyang civil war kasi mas mayaman silang bansa when you talk about natural resources at maunahan tayo. Diyos ko po. That is really, I don't know. How can you describe that situation if it happens? Kasi yun nga, ang focus natin is not economic. Ang focus ng current government is puro military defense and Diyos ko, paano makakain ng military and defense? Sige nga, when in fact the Philippines needs more industries that has something to do with manufacturing and agriculture. And even yung digitalization process, bakit hindi natin ito pagtuunan? Alam mo, ito yung dapat nating bigyan ng pansin
Hindi itong mga, Diyos ko Lord, Pero ewan Prof, ko. sa nakikita nyo po, kung wala po ang Pilipinas sa kasalukuyang kinaroroonan natin ngayon dito sa mapa po natin, tingin nyo po papakinabangan tayo ng Estados Unidos at saka yung mga nabanggit mo na bansa na member tayo doon. Tapos Ng squad. still same pa rin yung halimbawa, itong ekonomiya natin. Parang naiba lang yung ating lokasyon sa mapa. Sa tingin nyo, kumbaga magkaka-interest yung mga dambuhalang mga bansa na yan sa atin? I really don't think so. Well, in a way, siguro, hindi ganun ka-focus sa atin, lalo na yung United States when it comes to interest. At siguro, hindi tayo pagkaka-interesan ng United States to be their military outpost, longest military outpost in the Asia-Pacific. At siguro, hindi tayong gagawing pawn or tuta ng mga Amerikano kasi nga, kung naiba ang ating geographic location. Kasi really, at the moment, ang geographic location ng Pilipinas is very strategic vis-a-vis China, especially na South China silang ang pagitan natin with them. So, alam mo naman na in the grand scheme of things at the moment in this day and age in the 21st century, ang competition talaga, ang strategic competition sa mundo is between China and the United States. And as you can see, the United States has this hang-up. May hang-up sila, para silang may hang-up sa buhay na they cannot accept na probably in a matter of time, another country will surpass them even economically and even militarily in strength. Kasi that is really the natural course of things in the world. If you read books that has something to do with the rise and fall of empires, ganun talaga, it will come to a point that an empire will fall and another empire will rise. That's a natural course of things in this world. Ganun talaga. So, I don't know, pero the United States is so insecure that it cannot accept that probably in a matter of time, it will be number 2 and it will not be number 1 anymore. Opo. So what's wrong with that? You know, di ba sometimes hindi ko maintindihan, what is wrong if you're number 2? You're still number 2 among what? How many countries in the world? 198? Member countries of the United Nations? Is it bad to be number 2 given that number of countries in the world? So, yun yung problema ng United States. So, Pilipinas, kasi strategic ang location mo, vis-a-vis China, at syempre, nasa ano tayo. So, malaki ang interest ng United States sa atin kasi part tayo ng tinatawag na first island chain. Ito yung buffer and at the same time, ito yung, if there would be a military conflict, yan yung first, yung first island chain, nandyan ang Pilipinas. Yan ang Pero, kumbaga, unang buffer ng United States. Yun din ang unang titirahin kapag nagkagulo. Hindi na natuto yung Pilipinas kasi sa haba ng panahon na tayo'y merong strong ally dito sa Estados Unidos, parang same as useless ang nangyayari, no? Lalo na ngayon. Pero yung mga bansa natin na wala naman sa ating lokasyon, like kagaya dyan sa Malaysia, sa Indonesia, ang kanilang pinag-uusapan ay patungkol sa pagpapalago ng kanilang ekonomiya. Hindi naman sila namomroblema dito. Wala ngang issue patungkol sa posibilidad na tension, di ba? Yung Sabah nga nasa Pilipinas, nagkakaroon na ng tie-up with China rin na magtutulungan. Bakit hindi tayo pumalag doon? Akala ko ba sa atin yung Sabah? Meron pang balita ngayon na mahihirapan, tatagal pa na ma-explore yung gas daw dyan sa Mindanao area, mga ilan pang dekada. How much more siguro din dyan sa South China Sea na wala pa tayong matagal na yung tension na yan. Yun na nga sa mainland Mindanao, ang iniisip nila matatagalan pa yung pag-explore, lalo na siguro dyan sa may sigalot na area ng So maraming mga problema tayo, parang hindi tayo natuto na why not kasi parang paulit-ulit na lang at hindi talaga lubusan nakakabenepisyo sa Pilipinas. Why not mag-iba ng strategiya, buksan para sa lahat. Yan naman talaga yung independent foreign policy
no? Hindi lang nakatuon sa Estados Unidos, hindi lang nakatuon sa China, kundi bukas sa lahat. Kagaya ng pag-join natin dito sa mga organisasyon na ito, na bukas tayo, na makakabenepisyo tayo. No? Una, tutukan yung lokal natin na mga produkto para at least meron kang ka-exportan kahit ibang ano. Kasi sa Estados Unidos nga, hagip nga tayo doon sa mataas na taripa. 17%. Oo, marami tayong mga problema. Pero walang ganun na nangyayari po, Prof. Sadly. Yun mga wala silang, hindi ko alam itong gobyerno ni BBM hindi siya pro-development in the real sense of pro-development, you know. Yun yung isa pa na, at saka, yung hindi sila marunong mag-isip na there's a need for us to have a diversified relationship with all countries possible, especially with major countries na, you know, hindi ka naman mabubuhay kung ang relationship mo is just with one major power like the United States. You will not survive in this world. You have to diversify, you have to have good relation with everyone. Kaya nga, 'di ba? Very important ang tinatawag ng neutrality so that you will have room to maneuver and you can always have good relation with different major power like Russia. Actually, Russia is very much needed by the Philippines when you talk about cheap import of gas. Kung maganda yung relationship mo, maybe you can find a way na makakuha ka ng gas sa Russia na cheaper, 'di ba? Pero because tayo ay ally ng United States, may mga magtitiptoe ka dyan if you deepen your relationship with Russia. Kasi Russia is a perceived adversary of the United States. So, these are crazy. When in fact, we can have our independent foreign policy, strategic autonomy, and, you know, neutrality, and then we can deal with any country for that matter na wala tayong nasasagasaan at wala ring naiinis sa atin na bansa. Because everyone is our friend and we don't have an enemy. It's a win-win situation for the Philippines. So, hindi ko talaga makita na napakasimple lang naman nitong yung ganyang klaseng framework when you talk about foreign policy. It's not rocket science, pero iba ang nangyayari sa Pilipinas under a Marcos Jr. government. Precisely because I would presume din, Admar, naman na hindi na alam nila 'yan at hindi naman 'yan secret 'di ba? Matagal na nang pinag-uusapan 'yan. Pero siguro ang interest lang siguro parang ang feeling ko there are government officials in our country na ang kanilang personal interest are tied up with the United States to a greater extent, kaya hindi nila magawa na itama ang ating foreign policy into a neutral and independent at hindi nila masunod ang sinasabi ng ating constitution na yun nga, we need to have an independent foreign policy. We cannot host foreign troops in our country and we cannot have foreign military bases in our country. How much more an ammunition hub by another country and a superpower at that? So hindi na susunod Opo. At saka hindi na naging development-oriented ang ating focus. Masyado na tayong military, defense. Hindi naman yan ang kailangan natin ngayon Imagine, Admar, take note, we are a lower middle income country. Ang target dapat natin is maging middle income country. Tingin mo ba sa rate na nangyayari ngayon? Tas, alam mo, mayroon kanina na nabalitaan ako doon sa news na 1 billion or tama ba ako, Admar? 1 billion na worth of project hindi pa na-account? Or infrastructure project ba yun? Nasa Inquirer na news. So, parang for the last 3 years, sabi ko, saan napunta yung pera? So, tingin mo ba sa mga ganitong issues na kinaharap ng bansa, madali nating maangat, marating yung middle income status na country? Ito yung mga problema na dapat pinagtutuunan ng bansa. Hindi yung mga pagtatayo ng ammunition dyan sa Subic.